sinasabi sa sarili nila, hindi ko na kaya, laging may away, at parang sayang lang lahat ng hirap ko, baka mas mabuti pang itigil na lang. Nakakalungkot actually, pero ito ang reality ng iba't ibang mga family businesses dito sa ating bansa at kahit na sa ibang bansa. No, ang mga pinaghirapang negosyo na sana'y maging legacy para sa pamilya, nagiging dahilan yan ng mga pagkakahiwalay, pag-aaway-away ng mga next generation. Pero hindi naman to kailangan mangyari sa ating pamilya, di ba? Alam nyo, napaka-excited ko ngayong araw dahil ang aking guest ay napaka-special. Pero before that, for the first-timers, let me introduce myself first. Ako po ay si Mami Negosyo at tulad ng aking mga coaching clients, mentees, and students, you can call me Mami and for short. And ako po ay isang retired na business owner ng maraming mga negosyo. Among them, naging franchisee po ako ng Chowking for 18 long years. A licensee din ng STI College sa Zamboanga City po ito for 28 years. Meron po kaming mga computer repair shops dati, broadband installation, pension houses, at jewelry stores na meron pa rin, nandyan pa rin hanggang ngayon. So now that retired na po ako, na ipasa ko na po ang mga businesses sa aking mga anak, and I am now just an author, simply an author, an online business mentor, a coach, a speaker, a course, and content creator. At ang mission ko po ay makatulong at makapag-guide sa mga Filipino men and women business owners para mag-grow nila yung kanilang mga businesses ng mas madali at mas mabilis. Kaya po, meron po tayong mga free videos na tulad ng programang tulad nito. No, every Tuesday at 3 o'clock, we have this Facebook Live where we interview experts to share what they know to us. Now, what makes me happy is to share with you lahat ng mga lessons na natutunan ko in my 40 plus years as a businesswoman para hindi nyo napagdaanan yung aking mga pinaghirapan. And yung mga lessons na to, pinikwento ko po to sa aking mga videos, sa aking mga libro. Yung mga videos po mapapanood nyo sa almost all social media platforms. Basta hanapin nyo lang po si Mami Negosyo. You can find me. Now, better yet, kung gusto nyong mauna sa mga lumalabas na video, please subscribe sa ating free na newsletter. No? I will email you whatever it is that is showing para at least alam nyo kung ano yung mga nangyayari. At meron po doon sa aming website na free na starter kit na ginawa ko especially para sa inyo if you're starting a business na hindi nyo alam kung paano mag-umpisa, or if you already have a business but hindi nyo maintindihan kung bakit kayo nagkakaroon ng problema at ano yung mga solusyon sa mga problemang yon. Kung nangangailangan kayo ng tulong regarding your business, I invite you to sign up at my website, maminegosyo.com. Yan, para pwede kayong magtanong. Maraming freebies doon, no? So, kaya maminegosyo.com, remember that. Speaking of valuable lessons, we are so blessed that one of my favorite mentors umuopo sa atin. Alam nyo bang during the darkest and most painful time of my life, siya ay isa sa aking mga naging inspiration. Dahil napakabait nila, they came to Zamboanga City to teach us, no? I guess he might have forgotten it already kasi medyo matagal-tagal na po, almost 30 years na. Pero pumunta po siya sa Zamboanga City out of the goodness of his heart. Wala po siyang bayad nun, we are sure. Gusto lang niyang tulungan yung kanyang teacher dati sa high school na si Father Croix para makatulong sa aming mga business owners na taga Zamboanga. Ganyan po siya kabait. Kaya naman he is not only a successful academician, favorite teacher po siya, professor ng maraming mga tao. Siya rin ang original na entrepreneurship or entrep guru. At hindi lang siya magaling magturo, magaling din siyang businessman at napaka-successful po niya dahil marami siyang businesses at stockholder din siya sa maraming businesses. So, he is an expert in today's topic which is especially close to my heart because mahirap po talaga ang mag-manage ng isang family business. At sa dami ng entrepreneur na na-mentor ng ating guest through the years, nakita niya kung gaano ka-importante ang tamang pag-handle ng family business kasi kung hindi, sasabog. No, marami siyang mga inspiring stories ng successes and failures. Super blessed tayo today na nandito siya. Birthday niya po ngayon at I'm so touched that he is celebrating his birthday with us. At so hindi ko na patatagalin. Ladies and gentlemen, I'm honored to introduce
Professor, si Prof. Andy J. Ferreria, MBA, EDD, also known as the Entrep Guru. Wow, Prof. Andy, thank you so much for joining us today. Magandang hapon sa iyo, Mirna. Wow. I remember many years ago, kasi nga, I was invited by Father Bill Kreutz, who was my high school math teacher. Sabi niya sa akin, kailangan ko tulong mo. Nandito ako sa Ateneo de Zamboanga. Can you become one of our board of trustees? At tulungan mo kami mag-installa ng entrepreneurship program dito sa Zamboanga. So, I did it happily and I did it freely. And that's where I met si Mirna and her family. Yes po, yes po. So, Prof. Andy, marami po akong questions para sa inyo. At lagi itong pinag-uusapan, Prof. Andy, no? Sabi nung iba, talaga bang pwede akong maging negosyante? Wala naman sa lahi namin. No? So, ang tanong po are successful business owners born with the talent to be an entrepreneur or kailangan lang talaga itong matuto? Okay. Matutunan, no? So, I-share ko sa iyo, yan yung aking doctoral thesis. wow! Nagkuhan ako ng doctorate on education management at gusto ko rin malaman, ito bang ginagawa ko na magtuturo sa mga entrepreneur? Ito ba pwede o kalokohan lang ito? So, I did research and this is my findings. Okay. Number one, entrepreneurs, kailangan niya ng mataas ang kanyang EQ, emotional quotient. Kailangan mataas ang kanyang AQ, ang tawag natin doon, adversity quotient. Kailangan kung kukuha siya ng Enneagram test, personality, 3, 7, or 8. Alam mo, isa nakakaaliw, kailangan whole brain siya, creative siya, at logical siya. Pwede siya mag-shift to creative to logical at will. Then the other factor, high IQ is not important. Wow. Okay. Wow. Ngayon, nung tinignan ko, yung lumabas yun, pinag-aralan ko mas malalim. You know, we are all born with an IQ which cannot be changed. All the others can be made. In other words, yung ibang factors nasa pagpalaki at pagturo natin. Kaya lang, masasabi ko, yung IQ, kung ano yung binigay sa atin nung napanganak tayo, yun na yun. Buti na lang siya, hindi siya factor in being a successful entrepreneur. Kaya therefore, ang conclusion ko, they are not born, they are made. As a matter of fact, may mahaba akong kwento dyan. Nung magulo nun sa Southern China, yung mga Chinese umalis. Pumunta sila sa lugar tulad ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Thailand, some to the extent of the United States. Kaya kung titignan mo, yung mga lugar na ito, may Chinatown. Opo. Kasi dyan nagpunta yung mga Chinese, yung nag-migrate out sila. Ang nangyari ngayon sa kanila, ay hindi sila makakuha ng trabaho sa gobyerno. Kasi hindi sila citizen. Pangalawa, hindi rin sila makakuha ng trabaho sa private sector. Kasi wala silang kilala. So ano ginawa nila? They started selling what they brought with them in Chinese junks. So nakumpisa yung mga Chinese na yan, not because they're Chinese, but because of necessity in order to live, they had to be traders. Now, pag Chinese ka ba, ibig sabihin, magaling ka sa magnegosyo? I will disagree. Why? Bumalik ka sa China nung panahon, wala namang entrepreneur sa China noon Ngayon lang nagkaroon So therefore, it is circumstance. Yung pinaaralan ko yung circumstance, yung lumabas. High EQ, high AQ, high personality, 3, 7, or 8, whole brain, etc. So ibig sabihin, it confirmed na pwede pa na ituro yung entrepreneurship. Yun yung conclusion ko, which was the topic of my doctoral thesis. Kasi nga, I wanted to make sure yung nagtuturo ako ng entrepreneurship, hindi ako naloloko ng tao. Opo. Thank you very much for that, Prof. Andy, no? So may pag-asa tayo, hindi kailangan mataas ang grades at mataas ang IQ, sabi ni Prof. Andy, kasi talagang research yan, hindi lang niya haka-haka yan, no? Right. So ang kailangan ay EQ and AQ at pwede daw pag-aralan. Yan. So paano po kung ang Enneagram ay hindi 3, 7, and 8? Okay, ito yung dagdag ko. Pag-aralan yung gusto yung 3 yung Enneagram. Yung 3, 7, or 8, yan yung natural. Okay? Pero meron yung tinatawag natin mga linya, yung star. Progress and regress. Okay? Kahit anong numero ka, pwede ka mag-progress or regress to a 3, 7, or 8. So, ibig sabihin, nasa sayo. Nasa atin pala kahit na anong person. Pero meron kang natural. Yung natural mo, okay yan. Pero kung if you are conscious of your personality, and you're conscious of yung Enneagram test na yan, alam mo na pwede pala akong maging 3, 7, or 8 kung gustuhin ko lang. Okay, kasi tulad ko po, I'm a 1 sa Enneagram. Kung titignan natin yung star ng Enneagram,
you will end up yung 1 may dulo yan, either 3, 7, or 8. Or, in your case, since 1 yan, hindi mo siya wing kasi ang wing mo 9 or 2. So kung gugustuhin mo, you play that part of your personality. Okay, very clear po. Now, since ang ating topic po ay ang dami pong nag-sign up sa atin ngayon dahil ang problema daw talaga nila sa family business. Pag merong pong family na gustong mag-umpisa ng business together, ano po talaga ang pinaka-importanting mga bagay na dapat nilang paghandaan, Prof? Okay, magwa-warning muna ako kasi ni-research ko na rin yan yung family business. Ito warning ko. Worldwide, and Philippines included, only 20% survive a second generation. Wow. Only 4% survive a third generation. Okay, so ano ginawa ko? Pinag-aralan ko yung mga nag-survive. Ano man matutunan natin sa kanila to be secrets on how to survive beyond the second and beyond the third generation. Kaya ako, malapit sa puso ko yan. Kasi pag tinatanong ako, Prof, anong generation ka ba? Ang sagot ako, kung bibilangin third, sa totoo first. Bakit ka mo? Yung lolo at lola ko were entrepreneurs. But for some reason, which I could explain when necessary, the second generation did not follow the family business. They all became professionals. Pero ako, yung apo pa ako noon, ako yung third generation, sumasama ako sa lolo at lola ko sa negosyo nila. Doon ako natuto magnegosyo rin. Pero now, I consider myself first generation kasi may mga negosyo kong tinayo na hindi ko minana. And of course, I'm already avoiding the mistakes that my ninuno had. Pwede ko i-share sa inyo lahat yan. Sige po, mami ang konti. Okay. So, ano naman yung mga mistakes po ng mga most of the Filipino family businesses na na-experience po ninyo? At paano na may iwasan to? Okay. Iwasan natin, kaya tayo nagnegosyo kasi gusto natin magkapera. Opo. To me, entrepreneurship is doing your passion and that passion has a market and you are able to sustain it beyond. Kaya nga, ang tawag ko dan, bisyo, vision, ambition. Bakit yun? Vision is something you're passionate about. And can I convert that to a sustainable vision of an enterprise? Then therefore, I now have, may ambisyon ako. Yan yung negosyong papasukin ko. Kasi sa mga entrepreneur, passion is the foundation and market is the object. And essentially, money is just a natural consequence. It is not the objective. Kasi dyan ako naaawa. Pumasok sa negosyo dahil sa pera. Yung nawala na ng pera yung negosyo yun, ba iniiwan na? Kasi pinasok nga dahil sa pera. Kaya ang payo ko lagi, we do it because we love it. Money, it's a natural consequence. Yun ang ating ingatan. Yun ang ating ingatan. Yeah. So what I'm hearing sa iyo, Prof. Andy, is that talagang pag gusto nating magnegosyo, hindi dapat pera ang habol, kundi dahil sa ating passion. Siyempre, kung successful yung business, and most likely, no, kung nag-umpisa tayo based on passion, mas madaling magkapera, hindi ba po? Dahil mas madali. Well, dagdagan ko pa yan. Kung yan ang passion mo, kahit may mga hadlang, pahirap, kung ano-ano man yan, your adversity quotient will carry you through. Yung palang explanation. Kaya nga kailangan ng adversity. Maybe to put it in mas matiintindihan. Nasa internet naman yan eh. Adversity quotient mataas kung number 1, matagal ka bago sumuko. Pangalawa, kung pumalpak ka man, madali ka tumayo. Pangatlo, kung pumalpak ka, hindi naapektuhan yung ibang lugar ng kabuhayan mo. Yun lang at ayusin mo agad. Okay. Yun yung adversity quotient na mataas. Okay, very clear po, no? So start with passion because your adversity quotient will sustain you kahit Correct. Yan. Correct. Yan yung konsepto. No? So now, pag mag-uumpisa po ng family business, Prof. Andy, paano po ba naman dapat i-divide ang trabaho between family members? May sistema po ba para sa ganito? Meron. Pero yan, magiging critical yan pag medyo may edad na yung negosyo. Bakit? Kasi sa una, pareho kayo ni boss nag-umpisa kayo, kayong dalawa lang 30 years ago. Wag na natin pag-usapan. Okay? Magkabulgaran ng edad natin Okay. Nag-umpisa kayo, dalawa lang kayo. Okay. Then eventually, pag nagkaroon ng next generation, lumalaki yung tawag ko denominator, yung maghahati. Okay? So therefore,
ang aking sinasabi din dyan is that yung umpisahan ng negosyo, kaya nga tinawag yung family business para masustain yung ating family economically. So nag-umpisa yan doon sa founder. Now, kapag lumalaki na yung negosyo, ito na. Bakit? Meron ng tatlong relationship na mangyayari. Anong relationship? Relationship as family, relationship as co-owners, and relationship as managers. So pag hindi natin naintindihan yung tatlong relasyon na yon, kasi iba-iba yung rules yan eh. Bakit kamo? Pagdating sa family issues, yung matanda ang masusunod. Tama siya o mali. Family family issue. Pagdating sa business issue, yung majority owner ang masusunod. Tama siya o mali. Management rule. Kung sino ang merong responsibilidad. Marketing, you make the marketing decisions. Finance, you make the finance decision. Kung mag-aaway yung dalawa, sasabihin ng marketing, baba natin ang presyo para makabenta pa ako. Sasabihin naman ng finance, wag, yung ating margin liliit, yung tubo. Kung di sila magka-agree, usapin nyo yung higher boss nyo, yung CEO o yung COO. So, merong rules yan. Ang pinakamalaking problema, nakakalimutan ng marami, kahit business decision, owner's decision, sinusunod pa rin yung family rule. Sino matanda, siyang tama. Opo. Doon nakakagulo. So ako, ang payo ko, iwasan natin yun. Kung nasa family business tayo, liwanagin natin. Tayo ba'y nag-uusap bilang magkamag-anak? Tayo ba'y nag-uusap bilang magkasosyo? Tayo ba'y nag-uusap bilang managers, nagpapatakbo ng negosyo? Pag hindi maliwanag yun, ang dulo niyan gulo. Ang dulo niyan gulo. So, yun yung aking payo kapag maybe meron ng second. Kasi yung first generation, hindi mo maalis. Yung first generation, sila ang head of the family. Sila yung majority stockholder at sila rin yung top management. But habang lumalaki, doon nakakaroon ng hiwalay. Kapag hindi naliwanagan yun, dyan na yung away. I hope that answers the question. Nina. Yeah, it's loud and clear po. No, may pumasok sa isip ko kasi karamihan ito ang nangyayari kaya nagkakagulo pag pinasukan na daw po ng in-laws. Okay. Mga daughter-in-law, sister-in-law. Ang tawag na marami dyan, outlaw. Outlaw. Anyway. So, Okay. ano po best practice po dyan? Okay. Ito yung aking sasabihin dyan. Okay. May ibang pamilya, no way in-laws. Naintindihan ko yun. Pero may sasabihin ako sa inyo. May isang pamilya, kung hindi dahil sa in-law, hindi sila ganun kayaman ngayon. So, hindi ko nasabi kung sino pamilya. Basta dito sa Pilipinas, meron. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Dapat yung role ng in-law maging maliwanag. Okay. Ano yung liwanag? Pag magaling yung in-law, pwede siya maging manager. We can hire in-laws. No, nothing wrong with that. We can get in-laws as a independent board director. But all families have one rule. No in-laws can own the company. Ang pwedeng mag-ari ng family business, yung kadugo. And that's, so hinihiwalay ko rin yung role ng in-law. In-laws are if they are good, why not hire them? We hire people who are not related to us. If in-laws are strategic thinkers, why not get them as in the board, okay, for strategic thinking? But in-laws will never become owners. So therefore, limited siya doon sa role na binibigay. I hope that becomes very clear, Mirna. Yan. So that is very clear po kasi at least clear yung mga roles ng mga in-laws are outlaws at members of the family. Yan. No? Diba? So kasi ako sasabihin ko, I'm married, okay? I am an in-law to my wife's family, okay? They ask my advice, etc., etc. May mga negosyo sila. Pero hindi ako may-ari. Ang may-ari ko yung misis ko. Opo. Pero ang nakakaaliw dyan, yung anuman mamanahin nila sa nanay nila. Ako hindi mamana. Kasi nga, yung negosyo ng misis ko, ibababa yan dun sa mga anak ko. Bababa yan sa mga apo ko. Pero ako wala. Pero pwede akong tumulong, bigyan ng advice. Di ba? Pero yung ownership kasi magiging issue. Opo. I hope that's clear. Yeah, it's very clear po. And we're learning a lot. So, balik tayo sa tanong about the family businesses, no? Prof. Andy,
Pag lumalaki na po ang family business, meron po bang mga changes na kailangan sa way of managing para yung family ay maging continuously happy and united? Okay. Magandang tanong. Balikan ko ngayon yung sa struktura. Kapag yung family member, okay, umpisa ko. Yung family member, next generations, will likely become owners or stockholders. Okay, dapat malaman na ako stockholder ako dyan. Pero I am not necessarily going to be part of the board or am I going to be part of management. Kasi merong iba tayong kamag-anak, kadugo natin, pero wala siyang passion sa negosyo natin. The owner ka na lang, may-ari ka na lang. Kikita ka, huwag ka mag-alala. May dividendo, kikita. Okay? Pero yung kamag-anak natin o kapatid natin na magaling sa negosyo natin, siya yung magpapatakbo. Ang maganda dyan, meron siyang dividendo, meron na siyang sweldo, meron pang profit share. Tatlo. Kasi yung tatlo makukuha na. Pero kasi kapag ikaw sumama ka dyan, hindi mo yan yung passion mo, baka wala tayong paghatian pagdating ng araw. I hope you understand what I'm saying. So, it requires two things. One is passion. Dagdagan ko na yung pangalawa. It requires competence. Kasi passion starts a business. Okay? Competence grows the business. Yun ang nagpapalaki. The more competent you are and passionate, the larger the business will be. You are competent, not passionate, baka hindi lumaki. You are passionate but not competent, hindi lalaki. Hanggang doon lang tayo sa micro o small. Hindi tayo papasok sa medium at large. Okay, kaya pala po merong mga nakakapagtaka, 3 generation na sila at maliit pa rin sila tulad ng mga sapatero halimbawa po, no? So puro passion lang po at hindi nagiging competence level nilang pag-manage ng business. Although I will share with you, sa lahat ng study, I studied families in business dito po sa Asia. Okay? More often than not, pagdating ng 3rd and 4th generation, nagpo-professionalize na. Where the owners or the family members become shareholders and active in new business development, active in the board of existing business. So, nag-iiba yung role. They become less operationally present. Paano po nangyayari yung Prof? No, nahirapan sila, most people who come and ask me, nahirapan po silang mag-level up into a professional company. Nahirapan silang mag-hire ng mga tao outside the family kasi yung kanilang family values ay nasisira daw. You hit the right word. Ako, in my past life, I have been taken by a family to run their business for them because no one in the family was passionate about that business anymore. But they know I'm passionate about that business. They know I am competent. But also what they knew, I shared their values as a family. So, pag magpo-professionalize po tayo, yes, we get them for their competence, but we must also make sure they share our family values. Kasi kung hindi, that competence might even result to pagnakawan tayo. So, importante yung family values na tignan mo ang professional. And there are professionals who can share our family values. Believe it or not. Ako, I will even dare say, lalabas na yung word ng mga matanda eh. Nung araw, di ba, yung ating mga household help, drivers, etc. After a long time with us, we treat them like family because yung values nila nahawa na sa family natin, di ba? And they are not even what you call schooled or professionalized. Pinagkakatiwala natin sa kanila yung ating anak, being yaya, because yung values nila, nakita natin maayos, shared dun sa atin. So, yun yung issue. We do not professionalize for the sake of professionalizing, but we get professionals whose values are shared with us. Of course, the other way is also possible. Yung family members natin, we help them be educated some more. Ito nga nakakatawa eh. Yung sa research ko lumabas, 1st, 2nd, 3rd generation. The next generation is sent to the better schools than the earlier generations went to. Yes. Correct? Opo. And so on down. Yeah, well, not only can afford, but yung gusto nating sana yung anak ko, pinag-aral ako doon, hindi pa kaya eh. Yung anak ko, doon na kaya. I will dare say, my children studied their masteral abroad. When I compare to my father and grandfather, I went to the better schools than they did. So, therefore, education and competency is important for the next generation to be because
your only right is right to ownership, right to inheritance. There is no right to management. Pag-ingatan po natin yan. Kailangan po ma-earn yung right to management, ano po, Correct. dahil sa competency. Kasi nga, it is not an entitlement. Your entitlement is because you are a son, daughter, next generation. Yung inheritance, papasok doon. So, talking about that, no, nakapag-aral yung mga anak dahil can afford na at gusto naman ng mga parents mas magandang school kaysa sa pinanggalingan nila. Kaso Okay. po, meron akong kilalang family na ang panganay ay babae at siya yung ginawang leader of the family business. Ngayon, yung younger sibling na lalaki, sabi hindi. Dapat the eldest son should be the leader of this business. So, nagkaroon ng problema. So, ano po ba talaga paano magiging fair ang desisyon? No. Sino dapat na mag-lead? Ang sagot ko dyan, ang dapat mag-lead yung most passionate. Hmm. Bigyan kita ng kwento. Okay? Ito, isa. Thai family, but I will not disclose kasi napag-aralan ko sila. They are in the restaurant business in Thailand. May branches sila sa Chiang Mai, Bangkok, etc. etc. Okay. Yung isang apo, napag-aral na sa London. Diba? Ngayon, kung tapos mag-aral, ayaw umuwi. Dito na ako nasarapan eh. Sabi, dito na lang ako, maghanap ako ng trabaho dito, ayoko na umuwi. Opo. Madalas nangyari yan sa next generation. Alam mo, sabi nung family, okay, no problem. We'll put up a branch in London, yung restaurant natin. Habang kumikita yan, pwede ka na, dyan ka tumira. Pero pag nalugi yan, uwi ka na. Now, question, do you think kumita yung negosyo? Yeah? Ay, oo. Hindi dahil mahal niya yung negosyo, kasi ayaw niya umuwi. Ayaw umuwi. Yung passion niya is ayaw umuwi. So, nilaro mo yung passion, sinakay mo doon sa pag-expand ng negosyo ng family. Ganun lang yan eh. Ganun lang yan. Okay. Pero kung may family member na walang passion, sa akin simple eh. Dividendo na lang. Mag-owner ka. Opo. Mag-owner ka. Huwag ka makialam, dyan ka. Pero meron akong dalawang requirement. Mag-owner ka. Pero dalawa ang kailangan ko sa'yo. One, matuto kang tumingin sa labas para malaman mo kung may opportunity in threat yung negosyo natin para ikwento mo sa kapatid mo o sa pinsan mo. Pangalawa, dapat naman siguro matuto ka magbasa ng financial statement para alam mo, nilolokot, ginagago ka na ng iyong kapatid o pinsan. Di ba? That's what I call a responsible owner. Okay. Great. Responsible ownership. All right. Separate from a passionate manager. Makaiba yun. Iba pala yun. Responsible ownership and passionate manager. Okay. Oo. Great. We're learning so much, ha? Prof. Andy, talagang the best talaga kayo. Especially when it comes to family businesses. Now, this is one of the, the next question will be very common. No? Go ahead. Nag-umpisa yung mga parents na negosyante. Okay? Mga anak, dahil nga nakapag-aral kung saan-saan, wala nang business mindset. So, paano pong ma-ensure na yung next generation will also have that business mindset and that they'll be good at running and even starting other businesses? Okay. So, yung tanong mo na yan is that, how do we best prepare the next generation? Opo. Yan, may sagot tayo dyan. The big mistake is we prepare them to become managers of the family business, whether they like it or not. That is where they will start to hate it. Yes. Now, what do we do instead? Okay, the object of developing the next generation ay turuan natin sila maging negosyante. Huwag natin silang turuan maging manager. Kung minsan, Okay. tindera pa po, tindera. Hindi kaya, tindera ng negosyo natin. Hindi. Opo. Alam mo ginagawa ko at nung iba, sumunod na sa akin. Pag nagpupunta kami abroad, ng mga anak ko, yung mga bata pa sila, binibigyan ko sila ng pera. Anak, puhunan yan. While we are abroad, mamili ka. Na tingin mo maibebenta mo dito sa Maynila o sa mga kaibigan mo. Yung tubo, iyo, balik mo na lang puhunan sa akin. So, natuto sila mag-negosyo. Hindi ko tinuruan mag-manage. Tinuruan ko silang paano kumita at eventually, paano pagkakitaan yung kanilang passion. My 3 children have their own businesses. Kasi tinuruan ko silang paano kumita. Hindi para maging manager ng negosyong mga naitayo ko. Of course, kung pupunti sila doon sa negosyo tinayo ko, thank you Lord. Pero hindi ko pinipwersa yon. That's why, balik natin sa parenthood naman.
ang trabaho natin as parents is not to impose, but to expose. We expose them sa pinakamalawak na kaya natin so they can make the right choices relative their passion. As opposed to imposing, hoy anak, ikaw ang papalit sa akin sa negosyong ito. Diyan nag-uumpisa yung away. Okay, so we are Ang there. keyword ron, Mirna, is expose rather than impose. No? So ito namang exposure, Prof. Ano pong at what age po, kailan po dapat simulan to, yung pag-e-expose sa mga anak natin about the business? As early as they can count. Pag marunong magbilang ng pera, tuturuan na dapat kita paano palaguin yung pera niyan. Doon sa using your passion as your foundation. Makikita na po ba yung passion ng bata? Oo, Young age? mapapansin mo na yan. Mapapansin mo na yan. Kasi kung titignan natin, lahat ng mga next generation natin, may kanya-kanyang ugali yan eh. At makikita natin, ito, passion ito. Sige, let's put more fuel into that fire. Pero ito isang maganda, yung negosyong tinatayo na next generation, founded on their passion, ang ginagawa dyan, tinatayaan ng pamilya ng equity. Yung whole family earns also. And I call that the numerator. So, nakakatulong sila bagong negosyo na hindi yung negosyo lang ng tinayo ng first generation na nakakatulong doon sa negosyo ng the family fund, I call it, na lumalaki yung pera ng pamilya. Yan yung mga arithmetic dyan, Mirna. And ano po yung dapat na ownership ng family fund doon sa negosyo ng second generation na nag-umpisa ng sarili niyang business? Walang rule dyan. Pinag-uusapan yan. Para bang, kanyari may isang pamilya, 8 sila magkakapatid. Ano kaya mong ilabas? Hanggang dyan. Yung diferensya, kami lalabas, yung 8. Pero doon sa 8, kasama ka pa rin doon. So in effect, for example, 10% kanya. Yung 90%, 1/8 ng 90% sa kanya rin. So pag may dividendo, nagkakaroon ng dividendo yung pamilya at meron din siyang dividendo. Ang ganda ng at least he will also feel supported, and at the same time as he is para siyang bata na nag-aaral pang maglakad, merong support system kasi syempre yung family will watch out for his success, no? Or else Actually, meron ganito nangyayari. Yung next generation, papasok na yung negosyo yan, yung kanilang passion. Ang magandang suporta ng earlier generation, sige, yung accounting at yung HR, isapkon mo na sa amin para huwag mo na intindihin yung backroom. Yung front room ang intindihin mo para lumaki yung negosyo. Kami na ang tutulong sa'yo. Magbayad ka lang ng parang arrangement na imbis na mag-hire ka na accountant, kami na mag-accountant sa'yo. Kami na mag-HR sa'yo. Kasi existing na naman yun, di ba? Sa kumpanya. Yun yung isang sikreto. Opo. And at the same time, we can monitor if he's doing well or not. Kasi hawak natin yung kanyang financial. Exactly. Huli mo. Nahuli mo. Medyo tama pala kami ng konti kay Iko. Well, I'm happy to report. Di ba? Palay ko naman yung nakita tayo sa graduation ni Iko noon, di ba? Opo. At ako, tuwan-tuwa ka Yan. Iko po is, for the viewers, Iko po is my son na naging estudyante din ni Prof. Andy. At talagang napakalaki ng kanyang transformation. Sabi nga niya, I became a man. Under Prof. Andy. Under Andy, I was a boy, I became a man. They became an entrepreneur. Nag-mature daw talaga po siya. Kasama yan sa proseso natin. Opo, hindi lang pala technical, pati yung emotional and the whole body the whole holistic development. Well, we also improved yung EQ niya. Kasama sa proseso yan. Mm-hmm. Kaya nga yung development ng isang entrepreneur, 3 mastery ang pinag-uusapan Self-mastery, kilala mo sarili mo at alam mo gusto mo. Meron kang enterprise mastery, yan ang tinuturo sa MBA. Alam mo yung marketing, operations, finance, accounting, HR, etc. At yung pangatlo is environmental mastery. Master mo yung laro, master mo yung industry mo, and you master it enough that you can change the rules. So yan yung 3 pundasyon ng tunay na entrepreneur na hinahasa ko, including your son. Hinahasa ko si Ran. Thank you so much, Prof. Andy. Now, since you talked about MBA po,
And my son enrolled in the Master in Entrepreneurship program. Para sa ating mga nanonood, no, can you tell us ano yung difference between Master in Entrepreneurship at saka MBA, Master in Business Administration, at sino yung mga dapat mag-enroll dito sa isa at dun sa kabila? Okay. Simple lang po ang sagot natin dyan. Yung entrepreneur, yung tatlong mastery. Okay? Master of yourself, alam mo gusto mo, alam mo passion mo, etc. Alam mo ayaw mo. You are a master of the game, yung business, yung negosyo, yung industriya. Kahit maliit ka, pwede mong baguhin yung laro. Okay? At pangatlo, master of the enterprise. Meaning, marketing, operations, finance. Yung MBA, yun yung pangatlo. Walang yung dalawang inunang binanggit ko. Wala yun. Kaya mayroon akong isang kaibigan. Okay? Yung isang anak niya, yung first generation, naging estudyante ko siya. Yung second generation niya, yung isa, pinadala sa IME. Kasi siya yung aakyat para magpatakbo ng negosyo, being the entrepreneur. Yung isang anak niya, pinadala niya sa MBA. Kasi yun magiging treasury, accounting, and finance. Hindi siya yung magiging entrepreneur. I hope you get the difference between the two. Because we need also, kung ang hilig ng isang anak mo, magbilang ng pera at mag-audit, bagay ka dyan sa MBA ka. Pero ang magpapalit ka ng negosyo, yung isang anak natin na kabisado yung game, kabisado yung sarili niya, alam niya yung gusto niya, and is willing to execute as a entrepreneur. Okay, thank you very much, Prof. Andy. No, napaka-insightful ng ating discussion, ng explanation. Ewan ko kung nanonotice mo. Wala akong binabasang notes. Galing ho lang yan sa utak diretso. At po nandyan na. Kumbaga, random memory yan. Opo. So, may question po dito na, should we encourage our children to start their own business or to continue the family business? Balik ako sa unang tanong mo noon. Kung ang passion niya, yung negosyo natin magkatapat, dito ka. Kung hindi mo passion, ano yung passion mo? Sige, tulungan kita para kumita ka at kumita rin ng pamilya. Passion pa rin ang base. Oo, naandun pa rin tayo. Okay. Naandun pa rin tayo. Right. Very clear. Pero I will also say, not everybody is the same passion. Opo. And not everybody's passion can be converted to an enterprise. Nakikita. Pero isang pamilya, Malaysia, okay? Ang passion ng isang anak is to become a writer or to be a writer, to write poems, to write books. Okay, so sumusulat siya ng libro, pero alam ng pamilya, hindi siya kikita ron, pero stockholder siya nung negosyo ng pamilya, meron siyang dividendo. At sinasabi sa kanya, go ahead, write your books. You will be sustained by the income of the family business. Pero pag-aralan mo lang, dapat marunong ka tumingin ng financial statements at marunong kang sumilip-silip kung may nanonotice kang threat sa negosyo natin or opportunity sa negosyo natin. Yun ang role niya. Yeah. Kasi hindi siya involved sa business kaya mas makikita niya yung mga kuminsan din na natin nakikita. Yeah, yan yung tinatawag natin responsible owner. Yes. Yes po. Okay, thank you. So, ang dami na nating natanong kay Prof. Andy pero maraming nagtatanong dito. Sa Facebook, inabot tayo ng 200 plus. Napakarami. Okay lang. Ano? Let them come. Let them come. May isang nagtatanong dito, how to enroll daw Prof. Andy sa Master in Entrepreneurship. Okay. Ito pinakaiba, no? Yung Masters of Entrepreneurship, magkakaroon kami ng incoming batch sa May 13. Yan, sa May 13. Tapos sa hapon ng February 21, magkakaroon kami ng pre-webinar. Okay? If you want to enter that pre-webinar, I think that's in the website. You just have to send a microcosm of the application form. Kasi ang pwede namin papasukin doon ay yung may mga negosyo or gusto magnegosyo na meron ng konting experience. Kasi ayaw naman namin, hindi sa nang lalait ako, yung hindi namin nilagyan ng control yun, dumating nga 700. Puro high school students naman. Wala namang tayong pupuntahan sa kanya, di ba? So, actually, dapat ikasaya mo. I-feature ko ron yung anak mong isa. Kasi yung anak mong isa, si Chu, hinug na siya maging guru. So,
siya yung guru ng batch 31. And she will be the main speaker doon sa February 21. I think it's 2 to 4 o'clock. It will be on Zoom. Okay. February 21. It's next week na po, ano? No, sa Biyernes. This Friday na. Sa Biyernes pala. So, antabayanan natin. Oo. So, how do we, daw nila yung QR code para makapag-register. I think I sent the QR code to your staff. Yes. Okay, so pakita nyo yun and you can send your what I call application to attend the pre-seminar. And doon yung makikita yung anak ni Mirna na tuturo niya is how to avoid financial problems in your business. Yung isa naman kasama niya, si Nix, graduate rin ng ME, how to migrate from a single owner business to becoming an entrepreneur. Ganyan, yun ang topics namin dyan. Yan. Then nasa screen. So you can see this. Andito pala yung aking anak. That's true. Wow. Sino mas maganda? Judge kayo ha. Sinong mas maganda, si Mami N or yung anak niyang panganay? Siyempre yung anak. Tanda na si Mami N. Okay. Yan. So, may QR code so you can sign up, so you can attend and meet the guru so that you will be able to determine if you like them and you like to learn from them. Pero I'm very proud of my daughter. Hindi lang siya magaling sa pagtuturo, accountant pa siya, at siya yung humahawak ng mga business namin. Siya yung CEO ng lahat ng aming businesses ngayon. And the other... Dagdagan ko, Mirna. Dagdagan ko. Tinatapos yung doctorate niya. Tinatapos yung kanyang doctorate. Okay. Tapusin mo na yan. So, let's go now to the other questions, no? So, habang tinitingnan ninyo at iniis ninyo ang picture o ini-scan ninyo ang QR code. No, may question tayo from Gigi Flores. Sabi niya, what if naman na yung business ng mga anak from the daddy, lahat na may separate work, and they want to continue the business, ano po ang dapat na mga considerations? Ano ang dapat nilang gawin muna? So, meron silang trabaho, pero naman na nila yung business from the daddy. Okay, there are two options right away. Isang option, mag-usap kayo mga kapatid, sino ba sa atin ang most passionate sa negosyo yan? Okay, so yung most passionate, ikaw na ang magpatakbo niyan. Ito dagdag ko. Ikaw magpatakbo niyan, pero ang compensation mo as a professional. Hindi yung, kasi kamag-anak ka, isweldo mo ganito lang. Hindi. You should be paid the market rates of a professional running the business. Huwag yung pasensya ka na, ito lang ang sweldo. Bawal yun. Okay. That's one. Okay? Second option, kung wala, then look for a person who is competent, alright, and who shares the family values. Outsider. And offer the person, of course, market rates and a good profit share. Actually, kung titingnan natin, yung mga ibang big businesses dito sa Pilipinas, magkati ko na yung pamilya, yung Ayala. The family is not involved as CEOs. They are in the holding company board on monitoring and evaluating existing investments and looking for new business. So wala na sila sa running the business, the operation. Yeah. But, let me say this. Meron silang proseso ng developing this army of people who are competent, who will be competent rather, who have displayed sharing the values of the family. Meron sila yan. And they put in a person whose passion is attached to the requirement of the business. I'll give a very simple example. When the Ayalas put up Globe, okay, ang first president nila is Engineer June Berba. Kaibigan ko si June. June Berba is, of course, obviously not a family member, but pinag-aral pa yan ng pamilya sa Stanford for his MBA. Okay? Yung tinayo yung Globe, siya yung ginawang CEO. Bakit kamo? Number one, he's already part of the Ayala Managers Development Program. And ano yung kailangang competency and passion when you're starting up a telecom company like Globe? Di ba ang kailangan matayo yung mga net, yung mga cell sites? Kasi kung hindi matayo yung cell sites, paano ka magkakanegosyo? So they look for a person whose passion was building and whose competency was building. That was June Berba. Eventually, as the Globe migrated, nagkaroon ng mga ibang presidente na, naging sales, tapos naging marketing, di ba? Kasi nga, yun yung kailangan ng competitiveness ng negosyo, yung passion na yun. I come very clear on that one. Yeah, what I'm hearing, Prof. Andy, is that
nag-i-evolve yung business at kung ano yung kailangan na area na dapat passionate yung head ng business. Correct. Yun yung ilalagay natin. Yun ating iuupo. Kung may family member, ay, sarap. Thank you. Hallelujah. Eh kung wala, hanap tayo. Kung yung negosyo mamamatay, pare-pareho tayo mawawala. So, Prof. Andy, you talked about the dividends at saka yung mga profit shares. Mga Okay. usually, anong percent yan? I get this question a lot kasi ilang percent po dapat ang dividend? Ilang percent po dapat ang profit share? Ilang percent po ang dapat na dinidistribute sa family at ilan naman yung nire-retain sa business? How do we decide on these things? You know, tell you frankly, walang formula yan eh. Okay. Pero may mga prinsipyo. Ang prinsipyo simple. Mag-umpisa muna tayo doon sa sweldo ng mga tao. Kasi mga expenses muna tayo eh. Pag ito kita, tanggalin mo yung mga expenses, ito maiiwan sa tubo pang profit share. Pag inalis mo na yung tubo pang profit share, ito maiiwan either retained earnings or for dividends. So, yan eh. It's a process. Okay? So, unang-una, okay, I've learned important that we must pay our people market rates. Yes. Kasi kung hindi, lalayasan ka niyan. Hindi sa nagmamayabang ako. Yung isang negosyo ko, ang sweldo ng ibang tao ko ron, I'd say about 60% of my people, 25 months a year. Wow. Diba? So, I pay better than market. Para hindi umalis sa akin yung mga magagalit. And nakukuha nila yon because of my reward system. I do not give high fixed cost sa sweldo, pero malaki yung aking incentive program, which is variable. Depende sa performance. Okay. So, doon muna tayo. Pag meron na tayong kita, we now decide ilang percent ang ating isasang tabi for ibabalik natin for investment, palaki yung negosyo, or ilalagay natin pang dividendo. Okay. Ako may konting rule ako dyan eh. You know, in fairness, wag lang itong na-indulto tayo ng COVID. In fairness to my partners or investors or owners, I should give an interest rate higher, okay, by at least 50% over the time deposit rate. Kasi naglagak ng pera sa negosyo, dapat naman, mas malaki kasi sa time deposit yung kikitain mo. Kasi yung time deposit, no risk yan eh. So ako nilalagay ko, at least makaabot ako ng 50% over time deposit. Kung pwede kong gawin 100%, why not? Kasi yun yung pagbabatayan ng mga naglagak ng pera eh. Naku, yan lang ba ang ating dividendo? Sana nilagay ko na lang yan sa time deposit. Wala pa akong sakit ng ulo. Diba? So, yun ang, if I can give more than that, I will give. Pag alam ko na ngayon, may pera pa rin na iiwan, ano pwede kong gamitin for profit sharing nung mga nagpapatakbo. Kaya doon nga nalabas na yung sa profile ako, yung mga tao ko 25 months a year ang inuuwi. So, Prof. Andy, madaling magbigay ng rewards sa ating mga sales staff or marketing staff. Pero how about yung mga nasa admin po? Like Kasama HR? sila. Yes, kasama sila sa 25 months. Opo. So what would be the basis? Meron kaming quarterly evaluation. Okay, yun ang basis naman. Pero ako, yung quarterly evaluation ako, hindi ko sinusunod yung traditional. Kunyari, tao kita. Based on my evaluation, you will either get tawag natin sa Chinese, so ang pao. You'll get ang pao or not get ang pao. Diba? Based on evaluation. Yun ang trabaho ko. Pero yung boss natin, nakita, walang yung profesor yan na. Ang ganda ng rating na kay Mirna, kahit hindi naman maganda. So, ang rating ko naman babaksak. So, pwede ikaw magkaroon ng ang pao, ako wala. So, kasama sa rating ng rater, yung paano siya mag-rate. So, yun ang sistema ko. Kasi nga, alam mo, meron tayong ibang empleyado natin na ang tawag ko dyan pusong mamon. So, pag pusong mamon ka, sige, tatangkapin ko yung rating mo. Pero yung rating ko sa iyo, yari ka. Di ba? Sabit siya. Sabit siya. So, sabi niya, bakit siya meron? Kasi maganda rating mo sa kanya. Sir, ba't ako wala? Ibababa rating mo sa akin kasi yung rating mo mali. Wala sa libro yan, nasa practice yan. Opo. Yeah, that's really the blessing of listening to Prof. Andy. Everything is distilled from the book tapos applied sa practice and enriched. Yan. Yay. Kaya nga, entrepreneur ang tinuturo natin. Entrepreneur ka niyan. Actually, may sinulat akong libro 20 years ago. Actually, it's a entrepreneur's helpline. It's a Pearson published out of Singapore. International, Pearson. Available pa sa Amazon ngayon, kaya lang medyo mahal. Pero kung may tanong kayo, email nyo lang si Mami N. Papadala sa akin, sasagutin ko yan. Sige po.
So, eto, yung iba po kasi nagtatanong na hindi related sa family business. So, skip na lang natin ito. Okay na. Basta tungkol sa entrepreneurship. Sige, pagbigyan natin. O, sige. O, ito. May small business po kami, sabi ni Ana Marie Mendoza. Okay. Food cart po at may dine-in na may 3 staff. Pero hirap silang makasunod sa rules namin. Sino hirap sumunod sa rules? Yung staff. Yung staff po. Okay. Yung staff. Anong rules kung paano gagawin? Kung dapat gawin? Siguro yung mga rules and regulations like coming in early, probably absenteeism, yung mga ganun na usual. Simple sagot ko dyan. Sa dami nag-aanap ng trabaho ngayon, kung ayaw mo, palitan kita bukas. So actually, meron akong famous saying. Pag tinawag ko isang tao, baka makarinig ng famous saying sa akin. Alam mo famous saying ko? Alam mo, I don't know what we'll do without you. But we'll find out on Monday. Hindi, kasi kung talagang hindi siya angkop, ayaw mo. Huwag nang patagalin. Huwag natin patagalin. Pero ang akin naman, para huwag naman tayo mag-NLRC, i-due process natin. Ano yung due process? Rating na mababa. Yan. So, pag mababa yung rating na sunod-sunod, it can be a basis of dismissal. At kahit pumunta siya sa NLRC, ipapakita ko sa NLRC, ito yung due process, sinunod ko yung due process, kaya ko siya tinanggal. Yun ang sagot ko doon. So, hindi pwedeng you're fired kaagad ha, Ana Marie. Kailangan meron tayong due process. Dapat merong rating na pirmado niya. Oo. Dapat alam niya kung ano yung kanyang rating at kung sunod-sunod na bagsak, di say goodbye tayo. Wala tayong choice. Alam nga naman siya yung maging boss. Alam mo, meron pang isa ako natutunan dyan. Falsification of private document. Meaning, yung dokumento natin, hindi dokumento ng public. Private document. First offense, dismissal. Diba? Minsan nga ito nangyari sa akin noon. Ito yung, 20 years ago, big lesson for me. Sabi sa akin sa NLRC, Sir, alam namin nagnakaw siya sa iyo, pero wala kang proof na documentation na nagnakaw siya. Kaya we have to favor him. Kaya sabi sa akin, alam lang, so next time, i-document nyo yung due process para pagdating sa amin, we can deny. Ano lang naman po, no? Process lang po ang kailangan sundin, ano? At saka kailangan lang ng ebidensya. Correct. Pero sa akin, ang itatanong ko rin ganito, kung yung tao nyo ayaw sumunod, alamin nga natin muna bakit. Kung ang dahilan ay siya, hindi tayo, malapit na ako, I'll find out on Monday. Baka naman kasi kung minsan tayo din na natin naturuan o mali yung na-hire nating tao, hindi para doon, pinilit natin work doon. Meron ding mga factor din. Kaya ang suggestion ko dyan, kung mag-hire ka ng tao, kahit small business ka, itanong mo, ano ba gusto mangyari mo sa buhay mo? Yes. What is your vision in life? And kaya ko bang pangyarihin yan habang nandito ka sa akin? Kasi kung hindi, sorry. Kung pwede ko pangyarihan, ka, sumama ka sa akin. Pangyayarihin natin yan. Kaya how many of us, mga entrepreneur, yung mga even direct reports natin, alam mo ano gusto niya mangyari sa buhay niya. Kasi pag alam natin yun, we can align Okay. We can align. Kasi ang tawag ko sa wikang Tagalog, word for work is not trabaho. Sa baka ano yung trabaho? Or Spanish yan di ba? Okay. Word for work is hanap buhay. Kasi ibig sabihin nga, nakahanap ko ang kahulugan ng buhay doon sa aking trabaho. I find the meaning of my life in what I'm doing. Kung hindi ko makita yon, wala, pera-pera lang ito. Importante yun sa entrepreneur. Okay, I hope that's clear, All right, so eto kay Francisca Rimando. What help can you share to avoid jealousy among siblings? Okay. First, understand the principles of entrepreneurship which applies into siblings. Okay? Minsan tinatanong sa akin, sino ba ang gusto mo sa anak mo? 3 anak ko Ngayon, sino pa paborito mong apo? 6 na yan Ang sagot ko, wala Because each of them will become the best they can be. And it's not about being better than the sibling or better than your cousin. It's about you becoming the best you can be. And for as long as your path is towards the best you can be, huwag kayo mag-aaway. Kasi mag-aaway kayo kung magpisa na kayo ng comparison when you are comparing. That's when jealousy comes. But if you are running the path of being the best you can be, that is the best. That's why in entrepreneurship, that's what we call as our mantra in self-mastery. It is not you becoming better than the other. It's about you becoming the best
you can be. Yan. I hope that answers the question. Oo. So, hindi comparison, no? Correct. Like in your case, I never compared Chu with Iko. No. Diba? Because each of them has a path to become the best they can be. And I'm very happy na tulungan natin si Iko in that path towards the best he can be. Okay. Thank you. I hope that answers the question. Please let us know if it answers the question. Otherwise, mag-follow-up questions kayo. Okay. So, from Facebook, Joriel Day Araw. How should family members be compensated po? Salary po ba or based on shares? Okay. About it, kung ano yung deserve nila sa labas, dapat yun ang ibayad natin. But then she's talking about shares now. Yung shares naman is dependent on how many shares you have, and therefore that is a function of dividends. Pero yung sweldo, kung nagtatrabaho ka, prinsipyo, you put in time, you get salary, market rates. You put in money or ownership, you get dividends. Pautangin mo ng pera yung negosyo, you get interest. The rest. Maliwanag yung tatlong yun. Huwag nyo paghahaluin. Kaya pag tinanong, bakit mas malaki inuwi niya? Dahil ba kasi siya si kuya? Hindi. Siya yung nagpapatakbo, may sweldo siya, meron siyang profit share, at meron siyang dividends. Ikaw, dividends. Para maliwanag. Di ba? Yeah. No, I hope that was clear, Joriel. Okay. And also from Facebook, from Gloria Vic. Sabi niya, karinderya owner daw siya at meron siyang 2 pwesto. Gusto ko pa ng more business, kaya lang po ubos oras ko sa araw-araw. Pahingi po ng guidelines para hindi maubos ang oras ko sa iisang negosyo. Naku, ang dali na sagot niyan. Sige. Hindi na ako mag-iisip ng malalim. Ano kaya, bakit maraming branch ang Jollibee, McDonald's at itong ibang mga kainan? Kasi they have learned the art of delegation. They have come up with a process and a manual so that what is done in each store is no different from the other store. Okay, that's one. Okay. Then that's when we differentiate. Okay. You delegate, but you do not abdicate. Yes. Let me give you the difference. Abdicate is, nari, ito si Mami N. Here na. O ito, gawin mo, bahala ka na. Abdicate yun, ha. Ano ang delegate? Nina, ito ang gagawin natin, ha. Sundin mo yung manual natin, bigyan mo ako ng feedback every day. Ano ang nangyari? Because when you delegate, there is a component of monitoring or control. When you abdicate, inutos mo lang, pero hindi mo alam ano nangyari. So, ang suggestion ko dyan, since you know the practices, igawa mo ng simpleng manual. Ikaw na lang, ikaw na kumuha ng mga taong gagawa niyan. Okay, tapos gawa mo siya ng control system na alam mo ano nangyayari araw-araw. Alam mo, with the technology today, even me, I have about, di ko na sabi ko lang negosyo. Kasi ang negosyo, may 90 salesmen ako all over the Philippines. Okay? Including what we call promodizers. Alam mo ba, every day, meron kaming Viber group, pinapadala nila ano nangyari, ano ginawa nila, magkano benta, magkano collection. Every day sa Viber. Yung mga promodizer naman, meron silang report, hindi sa Viber, sa Messenger. Kung saan sila nagpunta, ano nakita nila, may stock ba, gumagalaw ba o hindi. Okay? Bakit yung nasa Messenger yung mga promodizer, yung mga salesman nasa Viber? Alam niyo bakit? Simple lang eh. Mas mababa sweldo ng mga promodizer kaya doon sa Messenger kasi libre yun eh. Yung Viber may bayad eh. So there is a control. There is a monitoring. Until you learn how to delegate, hindi po lalaki ang negosyo. Yan. No, so yun yung sagot, Gloria Vic, no, hindi uubusin yung oras mo kasi hindi mo madidivide din talaga yung oras, 24 hours a day lang. Kaya matuto kang mag-delegate. Yan. Kasi nga, nasanay tayo, ang tawag ko dyan, TDK. Alam mo TDK? Tutok, dikit, kulit. Tutok. Sobrang mo yung tutok, dikit, kulit. Wala ka na magawang iba. Yeah. Kaya kailangan talagang mag-delegate. Pero principles of delegation, igawa mo ng system. Kahit simple lang, you don't have to ask someone to write a manual for you. Sulat mo lang, ito dapat ang gawain. Step 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, kung gusto mo, every hour, every 2 hours, every 4 hours, or end of the day, ite-text nyo sa akin ito. Ano ka simple. Hindi po siya rocket science. Yan, no? Sana nakatulong, Gloria Vic. Let us know. Prof, merong isa dito, si A. Mac L. Cathy. Happy birthday, Prof. Andy. Di man ako pumasa sa ME, pero I've learned so much. Okay lang. Gusto mo bumalik ka?
welcome back. Kasi yung sa ME, ang totoo niyan, it's not an issue of papasa o babaksak. Because if you do not apply what you learn, ikaw mismo aatras sa programa. Kasi the ME is about, wala kami quiz, wala kami test, wala kami exam. Ang meron kami, tinitignan ng guru, ina-apply mo ba yung natutunan mo? Kasi kung hindi, dapat ka nandito. Siguro mag-MBA ka na lang. Kasi doon, wala namang kinalaman. Doon kasi, may test, may quiz, exam kung na-memorize mo yung sinabi ng profesor. Sa ME, yung sinabi pa ng profesor, pwede mong i-apply sa negosyo mo. Kung na-apply mo, ano nangyari? Kwento mo sa profesor. Yun yung aming proseso sa ME. Medyo naiba siya. No? So ito from Cheryl Peñaranda, Prof. Andy. Paano po bang effective na pag-train sa mga anak para sila ang magpatuloy sa negosyo ng parents? Okay. Ulitin yung sinabi ko kanina, do not impose, but you expose. Okay, now, magandang tanong. How do I train them to become entrepreneurs? How do I train them matuto kumita? Hindi matuto mag-planning, organizing, directing, controlling. Hindi matuto mag-manage. Matuto kumita. Kasi pag natuto siyang kumita, idikit na yun sa kanyang passion, makakatulong sa negosyo natin yan. Could be magtayo siya ng kanyang negosyo na partner tayo, yung pamilya, kikita tayo, kikita siya. Or kung makita niya na, oy, sa negosyo natin, yun ang passionate ako. Dito ka. Yun ang aking sagot dyan. Yan. No, so expose daw. Do not impose again. Kasi nga, exposing will allow them to discover their passion. Passion. Yan. Diba? Okay, ito Exposing them. And since we are going to be a little bit more economically better than our earlier generation, I expect the next generation to be exposed wider than our parents exposed us. I'm sure in your case, Myrna, you expose your children more than what you were exposed to by your parents. Oh yes, definitely. And that is one of your secrets, why your children are like that. Opo. As the moment they could walk at pwede na silang pumunta sa tindahan, nandun sila. They are exposed. Yes. Okay. It was also a blessing that I did not have many helpers and we were financially challenged, so they really have to go with us. Habang nagtitinda ako, nandun sila sa paanan ko, gumagapang. Ako, nakakaaliw nga. Ano ba, yung lola ko, ang tindahan na sa Divisoria, Label Street, malapit sa Elcano, malapit doon sa palengke. Yung marunong na ako bumilang, doon ako natuto mag-abacus. Yung ginaganon-ganon. May mag-abacus ang galing. Pero ngayon, nakalimutan ko na. Mas mabilis daw yung calculator na. Pero doon ako natuto mag-abacus. Magkano pera, magkano sukli. Natuto tayo. And I enjoyed doing that. It was not work for me. It was fun. And I guess when you went to mathematics, when you went to arithmetic in school, it made sense to you more, no? Dahil sanay na kayo sa numbers. Yes. Alam mo yung pagninegosyo, hindi mo pwedeng talikuran yung numero. You know why? Figures do not lie, but liars figure. Yan. Paano yun? Figures do not lie. So you better learn how to interpret the numbers. Pero yung liars, aayusin yung numero para yung conclusion makukuha mo yung gusto niya. So I always say, figures do not lie, but liars figure. Yan. Ito merong another question po. What if po yung parent namin, galing to kay HJ, what if po yung boss na parent namin ay micromanager at ayaw paniwalaan ang reviews sa social media or latest trends, medyo old school po ang style? Alam mo, I'm not selling the program to you, but sa ME, meron kaming portion 2 days on family business. Kung estudyante kita ngayon, alam mo sasabihin ko? Kasi doon sa aming 2 days na yon, alam naman ni Myrna ito. I allow the student to bring their parents or their siblings. So sa akin nila maririnig. Ako magsasabi sa parents mo na mali siya. Kesa yung anak ako. That's why in the 3rd module of the program, may 2 days kami on managing family business. I allow each student to bring in dalawa. Mother, father, sister, brother, and I get a big room, and that's where we talk about family business. At yung sinasabi nga na, how do I tell them, dali mo sa akin, ako magsasabi. Okay.
So, this is another one also between parents and children, no? Sabi, Prof, ano po ang best gawin sa business ng parents kung gusto na nilang mag-retire tapos ayaw ng anak na i-manage dahil may iba silang gustong gawin sa buhay nila? Kumuha tayo ng professional who shares the family values, who are competent and is passionate about that industry. Yan. This is another one po from Al. Ano po ang opinion ninyo o recommendation sa pagkakaroon ng business partner or kasosyo? Kasi may existing company na sila. Okay. Alam mo, yung pagkakaroon ng kasosyo, kasi may mga negosyo ko, may mga kasosyo ko, hindi ko tinatanggi yun. Para yung pag-aasawa. Bakit ka mo? Make sure yung iyong pakakasalan shares the same values as you. Because if you do not share the same set of values, mag-aaway kayo araw-araw. Kasi values will tell you what is right, what is wrong. Kung salungat yung values nyo, I'm not saying may tama at maling values, but kung makaiba kayo ng set of values, mag-aaway lang kayo. So therefore, yung kasosyo mo, parang yung pakakasalan mo, asawain mo. I keep reminding my children when they were younger going out on dates. I said, use this opportunity. You go out on a date to understand the values of that person. So you will know whether ito nga ba. Kahit sa ako'y kumain restaurant, wala akong pakialam. Pero pag-aralan mo, meron bang value kayo na nagkakaroon ng shared values? Kasi kung hindi, huwag mo tuloy yung pinag-uusapan nyo. Mag-aaway lang kayo. So again, with business partners, the same is also true. Do we have shared values with the business partner? And if we have, then we can invest together. Just like getting married. I hope that answered the question. So let us know, no, kung nakatulong. May nagtatanong, si Warren Paineta is asking, is the ME program in person or online po? Okay, the design right now is 50% face-to-face in Rockwell, Ateneo Rockwell, 50% online. Yeah, that's very convenient. Ano po? It's 50%. Okay, let me talk about it. It's a 18-month program, pero 90 days lang. So 45 days online, 45 days face-to-face. Yun yung design ng programa ngayon. Okay, so actually it's very helpful daw nga po yung face-to-face because they get to learn from their classmates na kapwa business owners, tapos they form lifelong friendships. Yung anak ko na nag-aral ng ME hanggang ngayon, yung mga kaklase niya, they're very close, they help each other. Even my son also, who just graduated lately, ganun din. Yung kasi pag online, hindi masyadong nagiging close eh. Medyo mahirap. Pero pag yung face-to-face, we have actually 3 batches ongoing at any time. So there is a chance you will meet 2 other batches aside from your batch during the face-to-face. Kakaroon sila ng interaction. Yes. And that, according to my son also, na that experience of meeting other business owners, yun yung talagang nakakatulong sa kanya. Yun yung nakatulong sa kanya nang mag-mature ng mabilis. May dagdag ako. Confirm mo sa dalawang mong anak, because of the network, meron silang bagong customers na pinagkakitaan na entrepreneur din. Opo. Totoo po yan. Actually, I introduced one lady, ni-refer ko, sinabihan ko siya, yung kumari ko, pinapasok niya yung anak niya doon sa ME program dahil naniwala siya sa akin. Sabi ko, alam mo ba na yung aking anak ay 6 months lang ay nabawi na yung kanyang tuition? Sabi ngayon ng kumari ko, ay, daig ka ng anak ko dahil ang anak ko 3 buwan pa lang, bawi na yung tuition for Hindi kasi sa totoo. Kontrata. No, let me explain that. Let me explain that. In the ME program, we have an economic basis of graduation. Pag hindi mo inabot yun in 18 months, hindi ka namin ipapagraduate. We will tell you, you stay longer, defer ka muna. And ano yung criteria namin? During the interview, nag-uusap na tayo. Kasi ang filosofiya namin, you should get your money back before you graduate 18 months. So yan, tulad na, yung iba 3 months, kuha na. Yung iba 6 months, kuha na. Pero walang lumalagpas ng 12 months, balik yung pera. Kasi yung ibang programa, you study and you learn and you say,
pagka-graduate ko, hopefully, babalik yung pera, yung ROI ko. Sa ME po, hindi ganun. You should get your ROI within the 18 months. Ito ang iba. Sabi ni Mirna, 3 months, yung iba 6 months. Yan. Kasi nga, natuto siya at nakita niya paano niya pagkakitaan yung negosyo sa mga kaklase niya or even outside. Meron siya nakitang natutunan na pwede rin pala doon magbenta. Di ba? Yan yung filosofiya natin sa ME. Kaya naiiba eh. Hindi yung na-memorize ba yung nileksyon ni Professor. Ibabalik kay Professor. Kaya di ba, meron na in Chinese, itandit buya. Sagot dapat, buwesing, buhaw siyaw. So, eto po kay Reggie Prado from FB. What's the best way to keep your employees motivated apart from bonuses and rewards? First, sinabi ko kanina, intindihin mo ano gusto mo lang mangyari sa buhay nila. Ano yung personal vision. And be able to see whether you can make that personal vision happen in your firm. Because of the things that they are doing, yung gawa nila, it not only fulfills the vision of the firm, but also fulfills their personal vision. Pag nagawa mo yan, hindi aalis yan. Kahit hindi mo bigyan ng mataas sa sweldo. Yan. No? That's so true. Kaya it is incumbent for us entrepreneurs. Yung at least yung direct report mo, intindihin mo ano gusto niya mangyari sa buhay niya. Yeah. Tapos yung nagre-report sa'yo, pwede ba intindihin mo yung mga nagre-report sa'yo ano gusto nila mangyari sa buhay nila. At tignan natin, pwede pa natin pangyarihin yan. Yun ang akin. Meron dito si Rafael Moreno daw po, I will definitely enroll. Yan. Well, please contact si Hannah. You could show them meron pa ako sa pinadala na merong QR code on the ME itself on how to apply. Dalawa, QR code for the ME itself on how to apply at saka mayroong isang QR code para sa Free February 21. Yes. It's a Friday. So, eto po, si Francisca Rimando kasi is from Baguio City. She's asking about the fees daw po. The fees or sila na lang magtanong doon sa... Pwede ko sabihin sa inyo, hindi ko kinahihiya yan eh. Sige po. Ang fees namin is 450,000 for the entire 18 months. Okay? Pero meron kami X amount down, tapos mga 18,000 a month. Oo. Kaya nga ang challenge ng ibang estudyante, mag-down payment ka. Sana within 6 months, yung monthly mo ang nagbabayad yung additional kita na ng negosyo. Yun yung challenge actually. Tanong po Prof, ni Priscilla Grace Galang, ano po ang age ang ideal for ME? Nako, meron kaming as young as 24 at nagkaroon na rin akong as old as 65. Yan. So walang ideal. Kayang-kaya kahit na anong age. Okay. Yan. Nagpasalamat si Lina Tagom doon sa choosing the right partner. Ito naman po from Resi C. King. Paano po ba mako-convince yung asawa ko na importante ang inventory at may daily weekly sales report? Tinatamad kasi minsan siya sa mag-record sa tindahan namin. Na-try na ko na written saka forms method pero di siya consistent. Kaya di ko matali magkano benta sa buwan, laban sa gastos and rent. Salamat po sa sagot. Simple lang yan. Ibig sabihin sa akin, hindi passionate yung asawa mo sa negosyo. Baka sa'yo passionate siya, kaya asawa mo siya. Pero dapat, passionate sa negosyo, yung mga sistemang ganon, hindi gagawin para maintindihan. Pero mayroon akong suggestion baka yung sistema nyo medyo cumbersome, kaya umaatras. Ako, simple lang ako eh. Pag nag-umpisa yung negosyo, ang checkbook ko po 2. Okay, bakit 2? Yung isang checkbook, doon lahat dinideposito yung kita, yung revenue. Yung isang checkbook, yun yung perang palabas. Okay? Tapos, tinitingnan ko ngayon, pag gumawa ng check para may babayaran, gagawa ng checking ngayon mula doon sa isa para mapunuan, mabayaran yung checkbook sa palabas. Tapos tinatanong ko, magkano pa balanse ng checkbook kung saan naglalagay tayo ng kita, ng revenue. Kung meron at lumalaki, may kita ko. That's my simple system. Yon. Parang drawer system nung mga matanda. Ito pasok, ito labas. Chinese system yun, ma'am. Chinese system. Pero ngayon, medyo modern na, checkbook. Opo. O kaya GCash, pwede na rin po ngayon daw.
Pero dalawa, may papasok, iba yung palabas. Iba yung palabas na Gcash. Naglilipat ka doon sa kabila, pambayad sa labas. Yan, para makita mo kung saan may sobrang pera. At Correct. kung wala ng pambayad, nalulugi ka na. Exactly. You don't need an accountant to tell you that. No? So baka pwede yan sa resi seeking. Okay, eto naman si Charissa Giray. Ano po ang advice ninyo kung nasa tight market kayo na nakakagawa ka ng diskarte na medyo dishonest para makasabay sa competitors na dishonest din ang ginagawa nila Okay. para makasustain yung ng matagal ang business? Alam mo ang tawag ko dyan, yan ang tinatawag na red ocean. Patayan yan. Patayan yan. And therefore, yung ganyang negosyo, iniiwasan ko na yan eh. Iniiwasan ko yan. Kung patayan, ako, sa inyo na yan. Maghanap ako ng ibang negosyo. Yan nga yung term na tinatawag ng ibang tao, looking for the blue ocean. Okay. Ano yung importante? This is what I always advise entrepreneurs. Your product or service, nabibili siya, nagugustuhan siya dahil sa inherent quality na. Hindi dahil mura siya. Kasi po, hindi na uso ang mahal at mura. Ang uso ngayon, harang at sulit. Kasi merong murang harang at may mahal na sulit. At sinasabi ko nga, pag bumili ka ng mura, darating ang araw, ikaw magmumura. Mumurahin mo sarili mo, bakit mo binili ang murang yan? So, the point I'm saying, pag yun na nangyayari, doon kung saan ka naglalaro, mag-isip na tayo ng ibang playground. Huwag yan. Sayang yung oras, sayang yung talino, sayang yung kagalingan. Yan. No, so kung bakbakan daw sa presyo, wag nang negosyo na ganon. Maghanap na lang tayo ng ibang negosyo. I'm sure meron kayong makikita. Oo. Alam mo, meron pa akong tinuturo eh. Pag humingi sa akin ng tawad, simple ang sagot ko eh. Wala ka namang kasalanan sa akin. Ba't kita patatawarin? Diba? Ikaw gusto mo yung mura, doon ka sa kabila. Hindi ko pipilitin ang sarili ko sa'yo. At kaya lang natin yung gawin kung talagang meron tayong lamang sa ating competitor. Otherwise, kung pare-pareho lang yung binibenta natin, ay wala talaga. Yan yung negosyong ayaw kong pasukin. Yan yung negosyong tinatanggihan ko. Yan. Ito po, si Reggie Prado. I have a car wash. Getting new people to work under commission is like a needle in a haystack. Any advice daw on how to recruit properly? Alam mo, ang isang maganda dyan, see whether you can recruit yung mga tambay sa barangay nyo. Yung mga tambay, yung mga standby. Tambay daw. Tapos, magpatulong ka sa barangay. Kasi kung sino rin dyan, re-recommenda niya. Bakit importante yung tulong ng barangay? At bakit yung mga tambay? Okay. Kasi alam mo, sa isang tao, ang pinakamalaking gastos niya sa araw-araw is transport cost. So kung i-hire mo, malayo sa iyo negosyo na ang kanyang tirahan, baka maubos yung 100 piso sa transport pa lang. So I'd rather hire people who can walk to the office, who can walk to sa place of work. Then, kilala sila ng barangay. So yung barangay, pinag-recommenda ko. Kasi pag yung barangay nag-recommenda, matatakot pag gumawa ng kalokohan yan. Kasi taga-recha, kilala sa ng barangay. Di ba? Yan yung isang konting sikreto natin eh. Yun na. Very good idea, no? Di ba? Tapos yung barangay captain, bakit naman niya gustong gawin? Kasi kung maayos yun at maganda yung trabaho, alam na niya sino iboboto sa susunod na eleksyon. Yes. Hindi dahil kay Kap, wala akong trabaho ngayon. O, di ba? Buong pamilya, boboto yun. Exactly. Di ba? Kung lang yan. Laro lang yan. Okay, this is from Reynold Muya Verano. Always refreshing to hear your brilliant ideas, Prof. Andy. Happiest birthday daw po. Kwan yan. Kaklase ng anak mo yan. Ah, ganon. Negosyo niya sa Palawan. Oh, Palawan ha. Oh, So, real estate. tatanong kanina na taga Bicol daw siya at mahirap daw mag-travel. O merong mga kaklasing, yung anak ko po taga Zamboanga, lumilipad po yun every time na may klase. Na face-to-face. Sa face-to-face sessions. Dati puro face-to-face po sila. Wala pang... Correct. Noon, no. Before COVID. Before the Before COVID pa yung anak ko na nag-graduate eh. Kaya talagang lumilipad sila at sulit naman. Kaya... Pero ito naman sabihin ko sa iyo, Mirna. Lumilipad sila, may gastos, pero nabawi yun within 6 months. Opo, uwi po. Diba? Sulit ka, kaya sulit eh. So yan, ano pa ba? Sino pa ba dito? Ann de la Cruz, meron daw silang Buko Pie business from Facebook po. Question po, para dumami ang customer, syempre ang sales na rin dapat ay
magpa-franchise kami or magtayo pa ng ibang branch? Ano po ba ang dapat gawin? Okay, number one, hindi ka pwede mag-franchise kung hindi mo buo yung manual at hindi mo maliwanag yung iyong commissary against retail outlet. Kasi may pricing issue yan eh. Pero since nasa Buko Pie ka, okay, alam mo ang problema ng Buko Pie, everybody is claiming original eh. Opo. Sorry for me to say that, pero yan ang aking obserbasyon. Now, you must come up with something about your Buko Pie that makes it different from the rest. And that is a difference that the market may be looking for. Pag yan nagawa mo by talking to your customers and finding out, ano ba hinahanap mo sa Buko Pie na magiging kaiba na, at maraming maghahanap ng ganon, yan yung sikreto. Do not be the same as the others. Kasi if you're the same as the others, ang dulo lang natin na, magkano? Mahal ka ba o mura ka? But if you are not the same as the others and you provide, ito, nagbibigay ng gusto ko, hindi iba. Alimutan mo na yung presyo, bibilin na. Pero how do you do that? You do that by a very good marketing research plan which we teach in the first 20 days of the ME. How to do that. Okay. So, yung iba naman ay nagtatanong, paano kung tuturuan natin yung mga tao natin at magiging mas magaling pa kaysa sa atin? Sa akin, okay lang yun. Remember, yung mantra natin, it's not becoming better than the other, it's becoming the best you can be. You know what's interesting? Yung mga tao natin, iba-iba yan eh. Some of them, the best they can be is nowhere near us. But that is their definition what the best they... So sasakyan ko yan. Alam mo, yung ibang mga narinig ko sa mga empleyado ko, yung the best they can be, alam mo, ang sa akin lang po, ang gusto ko, I can be able to provide for the education of yung aking mga kapatid na sumunod sa akin. Kasi maaga po kami na ulila. Meron ka na, kanya-kanya yan eh. And I think it is, as an entrepreneur, it behooves us to know that. Yung iba naman po sinasabi, personal na nila yan, bakit pa natin tatanungin? If you want your people to have a personal commitment to you and your enterprise, that's the way to go. Yun po, ang dami pong nagrereklamo na sabi sa akin eh, Mami En, anong gagawin ko at ang aking mga empleyado ay walang malasakit sa akin? Sabi, tama po ba yung prof na ikaw ba may malasakit sa kanila? Alam mo ba yung kanilang mga pangarap sa buhay? At yung Exactly. kasi mismo, paano sila magmamalasakit sa iyo kung ikaw walang malasakit sa kanila? Correct. Ang mangyayari dyan, sana hindi nangyayari sa inyo, may pera-pera lang ito. Pera-pera nga po. Yan. Ang kuminsan, okay lang kung pera-pera dahil nagsusweldo lang sila eh. Pero kung pera-pera na ibang bagay na meron na silang kinukuhang ibang pera, aside from yan ang Alam mo, ako natutuwa. Isa sa negosyo ko, may mga salesman ako na nagiging entrepreneur na. Salesman siya ng isang teritoryong yun. Ako sabi na, Sir, pwede ba maging jobber reseller ako ng area yan? Sige, supportahan ka. Pero while, Sir, pwede ba maging distributor na ako sa area yan? Sige, supportahan ka. So in some areas, yung distributor was my former salesman. Wow. Could you imagine na yung ibang competitor ko nahirapan pumasok makuha yung account niya? Diba? Kasi Sabi ang loyalty. Kasi nakita ko sa kanya, nung pa, Sir, ako, ito gusto kong maging entrepreneur. Pwede ba mangyari yan dito? Sige, pag-usapan natin. May iba naman ako, Sir, ako, ang gusto ko, maging top salesman ako. So sige, tulungan kita. Pangyarihin natin dito. Pero hindi natin magagawa yun kung hindi natin alam kung ano yung kanilang hinahanap ng kahulugan ng buhay. Kaya nga, hanap buhay ang tawag ko eh. Yeah, that's what I learned from you early on, more than X years ago. Huwag mo na banggitin. Baka X. makita edad ko. Ito po si Lasyan, BRY. How if one of your siblings have the same line of business? He or she is one of your competitors. Any advice po? Nagtayo siya ng business same as our business. Bawal po yun. Dapat ilagay nyo sa family constitution nyo, sa usapan nyo magkakapatid, bawal to create a competitor of the family business. Dapat bawal yun. Pero kung natuloy na po, Okay, anong consequence? Very easy. Kung ituloy mo yan, then you are in effect saying, ayaw mo na maging partner dito sa family business. You are still a family member, but you're no longer a partner. so that's, Kasi ang tawag po dyan, conflict of interest. yeah. Okay. Now, this is Pero ako, I will avoid that situation at all costs. mas mahirap po kasi yun eh. Kapatid eh. Mm. So, ito po si Renzo Chris. Pero pwedeng manatili, magkapatid pa rin tayo, pero hindi na tayo
magkanegosyo. Mm. Kasi nga, ihiwalay mo yung relationship na yun. That's part of understanding the family. You and I are magkapatid, pero hindi na tayo magkasosyo sa negosyo. Pero kapatid pa rin kita. Pero mas maganda, kapatid na kita, kasosyo ko pa. Sana nagsama na lang sila, no? Exactly. Okay, Renzo Chris Cabahar from Facebook. I have a startup clothing brand, and for almost 2 months, I've been selling only 1 to 2 items per week. My business is not yet registered with the DTI and BIR. Should I continue selling and gain experience first before registering and paying taxes? I'm worried that registering might reduce my sales because of taxes. Thank you in advance po. Well, let me put it this way. Pag-aralan natin yung mga tax laws natin. Ano? Kasi merong tinatawag na law on the barangay, yung BIMBI law ba yun? Or something like that? BIMBI law. Yung BIMBI law. Ay, micro-enterprise. Yung batas na yan, may exception ka sa taxes din. So, tingnan mo if you can fall under that and you can register under that law. And again, pag medyo malaki ka na, pwede mo na ilabas yung ulo mo sa barcode. Pero meanwhile, be compliant. And there is that law on the barangay micro business. And there are plenty of exceptions. Ako yan, i-google nyo. Nasa Google yan. Local government yan. Local government yan. Sige, Renzo ha, i-google mo yan. As much as possible, I think it's DTI whom you can ask tungkol sa Bambi. Pero sa akin, Mirna, mas maganda yung local government na. Hindi barangay, yung LGU, okay. Kasi I think may department sa LGU on that Bambi law. Okay. So, here is Maya Nieto. My problem sa business is logistics. Wala pa akong delivery truck. My business is distributor of Japanese agricultural products na fresh. Medyo takot akong umutang sa bank pero need ko pong mag-deliver. It's a big step for me na umutang sa bangko. Ano pong advice natin sa kanila? Ang dali ngayon yan. Sa dami ngayon ng Lalamove, JNT, ano pa ba yung mga iba? Use them. They could be mahal, mataas yung variable cost. Wala ka naman fixed cost. Wala ka pang problema sa driver. Di ba? Wala ka sakit ng ulo. Tapos, ang pricing mo, simple. Ang pricing mo is FOB or pick up sa opisina mo. So, mag-add up ka na lang. Kung gusto na i-deliver, ikaw magbayad ng delivery cost. Ngayon, ang daming, noon problema yan. Before COVID, naku, hirap na. Do it yourself yan. Ngayon, nanganak na. Ang dami ng pwedeng mag-deliver para sa'yo. At huwag mo tingnan, mahal sila. Hindi, mas mahal kung may fixed cost ka. May monthly expense ka sa driver, may monthly depreciation ka, meron kang amortization, whether gamitin mo o hindi. Ito na ako sa, di baling mataas ang variable cost, wag lang yung fixed cost. Tama po, no? So Maya, I hope you heard that, no? Pwera pa yung nakaw sa gasolina, nakaw sa pyesa. Napagdaanan namin yan, yung aming motor sa delivery. Bago yung motor namin, tapos maya-maya pagtingin namin, puro luma na yung pyesa. Yung pala yung rider, ninanakaw yung pyesa namin at pinapalit sa motor niya. Pwera sa gasolina. Kaya sa akin, ang aking advice sa mga entrepreneurs, do not be afraid of high variable cost. Be afraid of high fixed cost. Fixed cost. Yan. May natutunan tayo ngayon. We learned a lot, no? And put it in accounting wise, high variable cost and low fixed cost gives you a lower break-even. While a high fixed cost and low variable cost gives you a higher break-even cost. Mas delikado yun. Delikado. Tapos ito. Kaya mag-isip ang entrepreneur, Mirna . Yes. Kaya kailangan talagang focus tayo sa mga numbers natin. Oo. Okay. Pamela is asking, how do you promote a product na bawal pong i-advertise? Nako. I hate to ask the question. Anong produkto? Oo nga, kailangan pag malaman ko yung produkto, pwede kitang bigyan ng advice. Pero, I will dare say, kung bawal i-advertise, ang sarap ngayon maglaro niyan, social media. Kasi social media, wala nakokontrol . Pero yung mainstream media, nako, nandyan yung board of censors. Yung social media, wala. Wala. But if you tell me the product one of these days, let's put our creative minds together on how to make that happen. Challenge yan. Sige.
Ito si Grace Galang. 10 years in alteration business. Sa ngayon, solo ulit ako because my sister-in-law relocated na. One of the struggles is delegation, finding the right katuwang sa business. I go back. Gumawa ka ng katuwang na shared values mo. Yung skills, pwede mo ituro yung skills eh. Yung knowledge, pwede mo ituro yan eh. Pero yung values, I'm sorry, pag nakuha mo yan, andyan na yan. Ang hirap palitan. Pero when we grow and look at our children, do not forget, we as parents shape the values of our children. Yan, mabigat yon, no? We shape the values of our children. Kaya kung minsan pag nag-hiring kami, Prof, ewan ko if you will agree with this. Pag nag-hiring kami at nagba-background check kami, kung minsan pinapatanong namin anong ugali ng mga parents. Kung ang parents ay mga manggagancho, palautang, and all, medyo ex na sa aming mag-hire ng mga anak nila. Correct. Most likely, ganun din yung mga values ng mga bata eh. Kasi doon sila lumaki na yun yung tama. Pero ako may style ako dyan na pwede ko na ituro sa inyo. Na style ko dyan, gumagawa ako ng question or situation. O ito yung ano gagawin mo, ito yung sitwasyon. Pumili ka. And bagitin mo sa akin, bakit yan yung pinili mo? Kasi lalalim tayo dyan, ano yung values mo. That's one way of doing it. Okay, so maraming salamat sa mga questions. May isang humahabol, how to reward those involved in the business and hiring staff that hold the same principles with you. Ayun pala, hindi pala question. Yung pala yung sinasabi niya. Kung paanong pag-reward at kung paanong mag-hire ng staff, what we need to do is to identify the values, kung pareho ang mga values. Okay, so thank you again, Professor Andy. And before we let you go, do you have any final words of wisdom for our audience? Sa akin, simple lang. Alam mo, itong advocacy ako sa entrepreneurship, hanggang huling hininga ko ito, dala ko ito eh. Diba? So, ang akin lang, kung meron pa kayong gustong malaman, may tanong, matutunan, okay, ipadala nyo lang kay Mami N, papadala nila sa akin, sasagutin ko, sila na bahala sumagot sa inyo. Sige. So, grabe ang commitment ni Prof. Andy, no? Thank you so much. So, sa ating mga viewers, so we're saying goodbye now, Prof. Andy. So, sa ating mga viewers, salamat sa panonood. Tandaan, walang imposible, basta may sipag, tiyaga, at konting tapang. Dagdagan ko. Idadagdag natin. Ito mantra ng entrepreneur. Difficult things are easy to do. Impossible will take some time. Wow. Okay, so we will remember that. Difficult things are easy to do. Impossible things will take some time. So walang imposible. Exactly. Importante yung gusto. Yes. Kung gusto, talagang may paraan. At kung ayaw, may dahilan. Yan. Correct. Okay, so yung mga na-late, meron daw mga na-late. So pwede niyong panuorin to. This video will stay in our Facebook group sa Mami Negosyo. So just scroll through it and join the team replay. No? So for the rest, don't forget to like this video and share it with your friends. And most of all, if you want to learn more, remember to sign up to our newsletter and get our free starter kit sa maminegosyo.com. Also, join the ME program. Learn about the ME program. Nandyan po ang ating QR code where you can sign up this Friday and also next month ba? Next month po or is it May ang next ano? No, May yung intake namin. May pero yung Friday, patikim. Patikim pala. So, para matikman nyo. Kaya nga libre. Patikim. Okay. If you enjoyed our session today, join us again this Saturday. Ito, may special session tayo dahil ang guest natin available lang on Saturday. Siya yung ating next guest. So this coming Saturday, February 22, we will have another Facebook Live episode with TikTok influencer na si Sir Bonnie De Jesus. If you like him, pareho kaming mga senior citizens, no? So this is the week of senior citizens. Sir Bonnie, super senior. Super seniors. So Sir Bonnie De Jesus will talk about unlocking your financial potential and overcoming limiting beliefs about money. Very much for watching. See you every day, everyone. See you on Saturday. Bye.